May kilala ka bang tao na sobrang bait sa simbahan, pero pagdating sa bahay, sa trabaho, o sa chat ibang tao na? O kaya, napansin mo? Minsan akala natin ang kabanalan pang church lang. Pero sabi ng Diyos, pati simpleng pamumuhay natin, mahalaga sa Kanya. Sa Deuteronomio 23, itinuro ng Diyos sa Israel na maging banal hindi lang sa pagsamba kundi pati sa pang-araw-araw nilang buhay, sa kalinisan, pakikitungo sa kapwa, pera, salita, at moralidad. Dahil ang Diyos ay naninirahan sa gitna ng Kanyang bayan. Alam mo, ang Deuteronomio 23 parang paalala ng Diyos na, hindi lang ako Diyos ng simbahan. Diyos din ako ng bahay mo, trabaho mo, at ugali mo. Noong panahon ng Israel, gusto ng Diyos malinis ang kampo nila kasi simbolo iyon na kasama nila ang presensya niya. Ibig sabihin, hindi pwedeng banal sa harap ng tao pero madumi ang asal pag walang nakakakita. Tinuro rin dito ng Diyos na, huwag mang-api ng mahihina. Huwag man lamang sa pera. Huwag gawing biro ang pangako. At huwag haluan ng kasalanan ang pagsamba. Kasi para sa Diyos, ang tunay na kabanalan hindi lang nasa bibig, ito ay nakikita sa ugali. At maganda rito, kahit mahigpit ang kabanatang ito, makikita mo ang puso ng Diyos. Diyos siya ng kabanalan pero Diyos din siya ng awa, katarungan, at malasakit. Kapatid, ito ang tanong, kung bibisitahin ng Diyos ang kampo ng buhay mo ngayon ano kaya ang makikita niya? Sa pananalita mo? Sa tinatago mong chat? Sa paghawak mo ng pera? Sa pagtupad mo ng pangako? Sa trato mo sa mahihina? Kasi ang tunay na Kristiyano hindi lang marunong sa verses, dapat marunong ding mamuhay ng malinis at tapat. Hindi perfect. Pero tunay na nagsisisi at nagpapabago sa Diyos araw-araw. Kung may isang bahagi ng buhay mo na gustong linisin ng Diyos ngayon, ano yon? Tayo'y mag-pray. Panginoon, linisin mo hindi lang ang salita ko, kundi pati puso ko at pamumuhay ko. Turuan mo akong mamuhay ng banal kahit walang nakakakita. Alisin mo ang panlalamang, kasinungalingan, at lihim na kasalanan sa buhay ko. Tulungan mo akong maging tapat, mahabagin, at tunay sa iyo araw-araw. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung may tinamaan sa puso mo rito, ay comment mo, Panginoon, linisin mo ako. At kung gusto mo pa ng mga ganitong malalim pero madaling maintindihang usapang Biblia, follow mo itong page at share mo ito sa pamilya at tropa mo. Baka may isang taong kailangan makarinig nito today.